May mga sandali sa buhay na bigla na lang natin napapansin ang maliliit na pagbabago. Yung mga pagbabagong tila walang kabuluhan nung una, nagut sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagpapakita ng mas malalim na katotohanan. Isang katotohanan na ayaw nating harapin ang paglisan ng mga taong pinakamamahal natin. Number 1, biglaang pagbaba ng timbang. Hindi ito yung pagbabawas ng timbang dahil sa diet o ehersisyo. Ito yung hindi sinasadyang pagpayat, yung bigla na lang lumuluwag ang damit, humihina ang gagana sa pagkain, at nawawalan na sila ng lakas para kumain. Bakit ito nangyayari? Nang katawan nila ay unti-unting humihinto sa pagsipsip ng sustansya. Nawawalan na sila ng ganang kumain dahil ang kanilang sistema ay nagsisimula ng maghanda para sa huling yugto ng buhay. Minsan, kahit anong pilit natin na pakainin sila, wala na talaga. Ang mahalaga sa puntong ito ay ang komportabling pagkain, malambot, masustansya at madaling nguyain. Kapag napansin mo ito, huwag mong hintaying mahuli ang lahat. Bigyan mo sila ng mas maraming atensyon, alaga at pagmamahal. Number 2, matinding pagkapagod at kahinaan. Hindi na nila kayang gawin ang mga bagay na dati kayang-kaya nila. Ang simpleng pagbangon mula sa kama, paglalakad sa kusina, o paghawak ng baso ay nagiging napakahirap na para sa kanila. Bakit? Ang kanilang katawan ay nag-iimpok na ng natitirang lakas. Ang puso nila ay humihina, ang dugo ay hindi na umaabot ng maayos sa mga kamay at paa, at ang kanilang mga kalamnan ay unti-unting nawawalan ng tibay. Nakakalungkot. Dahil ang dating masigla at independenteng mahal sa buhay ay unti-unting nagiging dependent, huwag silang pilitin. Sa halip, samahan mo sila, tulungan at iparamdam na hindi sila nag-iisa. Number 3, pagkalito o pagkawala ng ganang makisalamuha. Bigla na lang silang nakakalimot. Hindi nila maalala ang pangalan mo, nalilito sa oras o nagtatanong ng paulit-ulit. Minsan, tila nawawala sila sa sarili nilang mundo. Bakit? Ang utak nila ay hindi na nakakatanggap ng sapat na oxygen at nutrients. Ang dating matalas na isip ay nagiging malabo. Maaring magalit sila ng walang dahilan o bigla na lang manatiling tahimik. Mahirap itong panoorin, ngunit tandaan, hindi nila ito ginusto. Ang kailangan nila ay pasensya, lambing at pag-unawa. Number 4, madalas na sakit at mabagal na paggaling. Dati mabilis silang gumaling sa sipon o sugat. Ngayon, kahit simpleng ubo o galos ay nagdudulot na ng komplikasyon. Ang immune system nila ay humihina at ang katawan ay hindi na kayang labanan ang mga impeksyon. Bakit? Ang kanilang sistema ay nagsisimula ng sumuko. Ang mga gamot na dati mabilis umiepekto ay hindi na gaanong nakakatulong. Sa puntong ito, mas mahalaga ang pag-alaga kaysa pagpapagamot ng husto. Number 5, madalas na sakit at mabagal na paggaling. Dati mabilis silang gumaling sa sipon o sugat. Ngayon, kahit simpleng ubo o galos ay nagdudulot na ng komplikasyon. Ang immune system nila ay humihina at ang katawan ay hindi na kayang labanan ang mga impeksyon. Bakit? Ang kanilang sistema ay nagsisimula ng sumuko. Ang mga gamot na dati mabilis umiepekto ay hindi na gaanong nakakatulong. Sa puntong ito, mas mahalaga ang pag-alaga kaysa pagpapagamot ng husto. Huling paalala, yung mga palatandang ito ay hindi para takutin tayo. Ito ay upang bigyan tayo ng pagkakataon na maghanda, hindi lang sa praktikal na paraan, kundi sa emosyonal. Kapag nakita mo ang mga senyalis na ito, huwag mong sayangin ang bawat sandali. Yakapin mo sila ng mahigpit. Sabihin mo kung gaano mo sila kamahal. Yalay mo ang iyong oras. Dahil ang mga huling araw nila ay dapat puno ng pagmamahal, hindi panghihinayang. Dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi kung gaano katagal sila nabuhay, kung gaano natin sila minahal habang nariyan pa sila. Kung
naramdaman mo ang bigat ng mga salitang ito, ibahagi mo ito sa mga mahal mo. Baka kailangan din nilang marinig ito. At kung may matanda kang minamahal, huwag mo nang hintaying bukas. Ngayon na ang tamang panahon para iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal.